Hi! What's up mga kapayong? Dito po tayo sa ating... Technically, ito yung magiging last episode of the year. Year 2023. Nagsimula kami... hindi pa pala ako nag-i-introduce. Ako nga pala si Caps, baka nakalimutan niyo na ako. Si Pat. Yung bago lang yung haircut. Yeah! Si Pat pa rin yan. Bago lang na haircut. Anyway. The following video content may contain sensitive material that could be potentially distressing or triggering for some viewers. Viewer discretion is advised. If you are vulnerable to certain themes or experiences, please consider refraining from watching or have a support system available. So yeah, 2023, welcome sa Pam Podcast. Nagsimula kami, we made this because we think it will be fun and it's a good way to serve as a bond for us. Kasi nga, as you guys all know already, kung nanonood kayo, long distance relationship is hard and we're trying to make everything that we can to make it work. And so far it's been working for us and it's really good, so... Yep. Yun na. So, nakamute ka eh. Sorry. Ano na? Anyway, sorry. So, yun, ang naisip namin gagawain is we're gonna look back to all the snippets that we posted for 2023 and yeah, i-criticize lang namin yung sarili namin dun. Or whatever. But, yeah. So, let's start. I guess this is the first snippet that we posted. Yung episode 1 snippet natin. Kalbo pa ako dun. So, ito na siya. Never have I ever hated my partner. Oh my God. Mauna ka na. I've never. Never? Maybe, okay, hindi. A few. Oo, talagang, a few. Alam mo naman yon kung sino sila. Pero, yeah, I hated them because, wala. I hated them. I don't know. I just hate them. There's no specific reason kung bakit. I don't know, yeah. I don't know how to explain it, pero I just do hate them. Not all, hindi naman lahat ng kaibigan mo. Meron lang talagang very select people. So, yan. Nakita nyo naman yun, guys. I was caught off guard with a question. Talagang sumabog yung tawa ko kasi before we recorded that video or that episode, talagang pinag-uusapan na namin yon na if you've hated your partner's friends, like, hindi lang naman sa kanya yon. I mean, in my past relationships din, yun, yung both of us. Kaya nagtawanan lang kami talaga ito ng mahigpit. And I just want to correct myself there. I don't hate people, I just don't like people. I think I mentioned that sa ibang episode na hate is a big word for me. So, yeah. Dun, same episode mo siya sinabi. Same episode niya ba? Nakalimutan ko na eh kasi sa later part ng episode, sinabi mo na, hindi naman hate kasi nga strong word naman masyado nung hate. Kinlarify ko lang. Tapos, nakita nyo namang FU. Minura ako eh. Minura siya. FU. And ang best pa nun mga 45 times. Tapos hindi mo naman na-explain kung bakit. Wala. Basta. Feeling, at that time kasi feeling ko pag sinabi ko kung bakit ko sila hindi gusto, feeling ko malalaman nila kung sino sila eh. So, ayoko na lang mag-drop ng hints. Okay. Ayoko mag-drop ng hints kasi ayoko namang first episode yun, issue agad na personal issue agad natin yung inopen up natin sa mundo. So that's why. Hindi ko maalala. Ano ba sinagot ko dun sa tanong na yun? Siyempre, oo. Sagot ko, oo, meron. Kaya nga tayo tumawa eh. Kasi isa rin yung alam ko eh.
Alam ko talaga, oo, yung sagot mo eh. Well, Oh my totoo God! naman. Kalbo, tapos ganun magsalita. Ang weird. Konyo. Konyo, buisit. Pero yun, pero yung first episode na yun talagang we just winged it eh. Hindi pa namin talaga alam kung anong gagawin. Well, until now naman, hindi pa namin alam kung ano lang talaga maisip namin pag-usapan. Tinag-uusapan namin. Kasi pag-uusapan din namin sila. Might as well do it here. Makita nyo nga lang. Recorded, may ebidensya. So, we're trying to be as careful as possible. Ba, mama, may lawsuit na dyan. Ako po. Huwag naman. Oh, yun. Yun yung first episode, and after that was just history, I think. Kasi tuloy-tuloy, every week, nagre-record tayo. Or at least we try to. June tayo unang nag-upload pala. So, 6 months. 6 months? Well, 5 kasi may 1 month hiatus. Hiatus, ADHD, ano yun? 1 month ADHD problems. Pero yun, totoo yun. So, well, still, since the day we started, it's been 6 months now. Wow. Who would have thought? Half a year. Who would have thought? Iniisip ko na yun eh. Parang, nako, pag naisahang tigil to, tatama rin na to. Hindi ko na yun na-expect na magre-record tayo ulit after nung 1 month na. Hindi, I mean, na-enjoy ko kasi din eh. And I think I enjoy it as much as you do kahit ikaw yung nag-i-edit. Andito lang ako para dumaldal. Tapos you're doing all the legwork. And I appreciate you for doing all this for us. And yeah, it still serves yung main purpose na to para sa atin. Is para makita nung future kids natin yung ano talaga tayo before. So, I think it's a good one. We made that. Then bonus na lang kung ma-appreciate din ng ibang tao and makinig din sila sa kalokohan natin dito. And maraming salamat dun sa loyal 5 listeners namin din. You guys know. 5? Hindi na nakikinig talaga sila. Ating umabot naman ng 5. Kasama yung partners nila kasi wala silang choice eh. Nakikinig sila, nakikinig din yung partner nila. So 5. 5 yung as far as I know na loyal talaga nakikinig and nag-i-interact. We appreciate you guys. You guys know who you guys are. Really appreciate you guys. Pag may merch na kami, bibigyan namin kayo ng merch. Wow! Yeah! Meron kami umbrella. Let's go! Hulaan nyo. Sinabi ko na, papahulaan ko kami. Pero ang umbrella, hulaan nyo kung ano ba pumigay namin. Kaya, ano ba yung sinabi ko agad? Bad trip. Wala na. Hindi na siya surprise. Hindi, surprise natin sila. Gulatin natin ang mundo. Huwag umbrella yung pamigay natin. Payong. Huwag nga pa. Ay. Hindi yung joke. Seryoso ako. Sorry. Okay, seryoso ako pala. Sorry. Kala ko nag-joke ka eh. Sige, gugulatin natin sila. Joke lang po yun. Hindi po siya payong. Hindi siya po umbrella. So, yeah. Ayun lang. First episode was a blast. We enjoyed it. And we kept on making more. And, yeah. Dito pa rin kami. Tsaka, ito yung episode na pinakamaraming nakinig. Well, siguro dahil nga parang launching ng podcast. Pero tinignan ko siya sa Spotify Wrapped eh. Siya yung pinakamaraming streams. So. No. May nakikinig sa atin lang. Ikinig kayo sa aming nonsense. Ano lang. First episode lang. Tapos yung mga sila nakinig. Sabi nila, puta, ano mo ginagawa itong puta? Ang baduy. Walang substance. Walang laman. Joke lang. So, anyway. First episode. Ito tayo sa panoorin natin yung second episode snippet. Okay. So, sinearch ko yung pangalan niya. Leah Thomas, yung pangalan ng trans woman. Yung swimmer. Yung swimmer na nag-champion siya sa women's division, pero hindi siya nagcha-champion sa men's division. Diba? Parang, isipin mo yun. Dahil hindi ka nanalo or I'm not saying na this is the reason why she transitioned from man to woman para maka-champion. Pero, alam mo yun, parang, hindi niya
yung body niya as a man can't compete with another. I mean, he can't compete with another man, pero hindi siya nagcha-champion. Pero dahil, alam mo, yung katawan niya stronger than a natural woman, siya yung nanalo, siya yung nag-champion. So, parang syempre, may nalungkot yung iba, nalungkot yung mga babae lalo. Kasi parang, we're letting you trans women into our safe space. Pero, wag naman tayo parang, we're crossing the line. May parang counter ka dun sa right? Parang, sobrang natatawa nga ako kanina ba pinaprint ko kasi yun yung time na talagang sobrang pigil ko na huwag ka sasabat muna, patapusin mo yung train of thought niya. So ganun. ADHD problems. ADHD? Isa sa pinaka-controversial episode. Pero, Yeah. I mean, ilang beses pa natin kailangan klaruhin. Wala naman tayo something against in general sa True. people na LGBTQ. We have friends, family na part ng LGBTQ and we don't mind. Diba? It's 100% true. Talagang hindi Yeah. Sorry. So, totoo naman yung sinabi mo na wala naman tayo against or never against them. It's just, we find it unfair para dun sa mga babae talaga na born women, biologically women. So, and, tawag dito, lately, yung Ohio, nag-sign sila ng law to prevent yung naturally born man joining to female sports. So, I think that's really good. At least, someone stepping up and protecting yung naturally born women or biologically born women. So, that's really good. Kasi kahit anong sabihin mo, kahit anong hormones pa, the body structure is different. So, imagine, no? Kasi parang unfair. Bakit yung lalaki pwede mag-take ng hormones to become women nang hindi sila matatag na they're taking something. Pero kapag yung babae gumamit ng, di ba? Ano ba yung ginagamit na testosterone? Steroids or Steroids. something like that, di ba? Testosterone yan para yung hormone, pero... Oo. Pero, alam mo yun, pag gumamit ng babae it's or never lalaki enough naman. pa naman. Oo. Babae or lalaki man yung gumamit ng steroids, it's illegal naman talaga. Pero, pero parang magkaiba naman siya kasi din. Iba, yung steroids kasi parang papalakas talaga. oo nga. Hindi, may testosterone something na hindi steroids Basta something siya na doon sa hormone. Hindi ko alam kung ano tawag parang hindi pero siya parang alam ko yung sinasabi mo. na hindi rin siya, kumbaga illegal siya kapag lumampas ka sa ganitong level, parang ganun, something good. So, yun na nga, that I think is really good. And kasi usually nagdo-domino effect na yan Pagka may province na ganito, or state na ganito, tuloy-tuloy na yan, that's all throughout the world. Kasi mas malakas pa rin yung lalaki na nag-transition sa woman kaysa sa babae na nag-transition sa lalaki. I don't think they could. Maybe they could. I don't think they can. No, they can excel. Pag yung babae nag-transform sa lalaki tapos sumali sa men's sports, parang logically speaking, parang hindi ko maisip na parang carry ba? Pero, so, I don't think so. Anyway. Well, hindi man, kung meron man, pero hindi sila they're not making it sa news. Unlike ito, diba? Pag yung lalaki, trans woman, yun yung usually nasa news. So. Kasi sila usually nagiging mas malakas, alam. So, yeah. That's it. We're just clearing it out there, throwing it out there, just so you guys know. Again,
Kasi some members of this group talaga very strong-willed and talagang hard to steer. Talagang hindi sila minsan nakikinig. Which is some members of their group as well find that annoying na they're painting the group like the wrong way. So, kaya sana, we're just making it clear, we're not against it. You can be whatever you want. It's just unfair for the naturally born women. That's how we see it. When it comes to sports. Other things, wala naman. Kasi yung sports lang talaga naman yung, sa tingin ko lang which is naririnig ko lang Physical kasi pag sports talaga physical So, yun tsaka yung biggest difference talaga din. So, and I'm not saying here na hindi kasing lakas ng mga babae yung mga lalaki, which I think I've said that in that episode. I'm not saying that. I'm just saying, kung pareho tayo nag-i-sports, tayong dalawa, pareho tayo sa sports natin, feeling ko, parang, alam mo, mas mag-excel yung lalaki kasi we're born to, with the physical aspect na we are to protect and to take care and to do the hard work. Diba? Parang ganun. So, that's our take anyway. So, yeah. Anyway. Toxic anything to add to that? masculinity. Charot. Yeah. Hindi naman. Joke Hindi ako malakas. Anyway. So, yeah, that's that for the second episode. So, eto na, medyo naisip na namin siguro dito na, eto na yun. Joke lang. So, we made a third one. And our third one is this one. Watch this. Red flag ko sa family is masyado silang umaasa sa kung sino meron. Masyadong umaasa ka sa kung sino meron. Hindi nun yung immediate family ko, yung mga extended family ko doon basta sa aking family. Talagang kung sino yung meron, talagang yun. Tapos pagka wala ka na, X ka na. Ako, sa family ko, yung red flag na. The only thing that I can think of, kung may kinig man yung pamilya ko dito. Sorry. Probably sa immediate family lang siya mag-a-apply. Kasi kung sa extended family, it's my fault siguro. Pero dahil nga, I was raised na with being emotionally neglected or they're not emotionally available. So, hot take to hot take. So, pinag-usapan natin dito yung red flags ng family natin, both sides. So, yeah. That was good, I guess. Which is very true naman din. Na talagang nangyayari pa rin hanggang ngayon naman. And hindi lang naman sa pamilya namin to. Ano talaga to? Parang generic to sa Filipino family. Na kung sino talaga meron, nandyan. Ang dami mong kamag-anak pag meron ka. Dumating yung panahon na you started saying no, wala na, niho, di mo marinig, pati anina, di mo na makita. Hindi na makumusta. Hindi na nag-chat. Kasi sinindian mo kasi. Damot na ito ni Pipi. Damot na ito. Kung kami nandyan sa ibang bansa, paano yung bigay na, wow. I mean, hindi pa naman nangyari sa amin yun, pero nakikita ko lang sa Facebook. Na talagang nagsumbat pa na, wala kang, utang na loob, wala pa naman nangyari. Kasi alam naman talaga nila na pag meron ako is, nagbibigay naman ako. And they don't need to ask for it. Talagang nagbibigay ako pag meron ako. Pero pag yung talagang, ako na yung humindi na talagang wala, that means talagang wala ako. And if you know me well, you should know that. I know you well. Kahit nga wala ka na, nagbibigay ka pa eh. Chappy. Ano sabi mo? Tapos yung sa'yo din. Talk about yours there. Oh, wala. I mean, it's not gonna change. Well, I feel like it's getting better now, no? Probably, a little bit, yeah. Pero yung So, yung sinasabi ko doon na hindi siya nag-a-apply sa extended family.
just to clarify. Kasi ayun, feeling ko kasalanan ko dahil nga, parang feeling ko naman sa immediate family ko is, before, di naman ako mapag-open up and shit. So, parang, ako na lang. Kasi, to keep the happy family image, hindi ilalabas sa amin na lang. Kaya kahit sa extended family, hindi talaga ako nag-reach out, hindi ako nag-open. So, kasalanan ko yun. Hindi ko binigyan ng chance sila. Yan yung ibig ko sabihin doon. Na hindi mo man lang, at least nag-try ka man lang na magsabi na, hey, I'm not happy, I don't feel this way or whatever. And baka mamaya baguhin nila yun kasi sinabi mo. And malay mo, hindi lang nila napapansin kasi kala nila, okay lang lahat, masaya lahat. Pero I think that's getting better now, di ba? Kasi I can see that naman na nag-uusap-usap na kayo ngayon na now that all of you guys are grown up na, may apo na rin much sila. better So, than before. Before sila talaga. sa amin naman, put it that way, ako yung parang nag-disconnect and I feel bad about it. Kasi, you know how frustrated I get kapag hindi ako nakakatulong. And this time I have to step back kasi talagang I need to take care of myself muna and to pay my own bills before I pay the other bills, parang ganun. So I stepped back and then I felt bad. So what I did is I shut down everyone pretty much. I don't reach out to them. I just always say I'm busy because deep inside I'm getting frustrated na dapat nakakatulong ako sa nila. Which is hindi dapat kasi hindi naman nila ako inuobliga pero my superhero complex is on the way. And I feel like I've been really down and really sad about it. So I'm sorry kung hindi ko kayo nakausap. And you know me naman, if you really need to talk to me, I will talk to you naman. Pero I understand and I appreciate it that yung family members ko nga is they respected the space that I wanted, the silence that I needed. So I really appreciate that. And this coming year, hopefully I'll be better and we can talk more. I'm just super busy din kasi talaga sa work, left and right yung work ko eh. So, yeah. Yan lang. Happy family 2023. La Pamilya Perfecta. Yes. Okay. Next episode 4 tayo. Siguro hindi nag-a-apply sa lahat yung wag matulog kasi, ng meron kasi iba na magkaaway. ganun eh. Huwag yung matulog ng magkaaway. It's some fights na talagang hindi, iba kasi yun eh, yung matulog na mag-aaway, parang yun yung sinasabi mo, ini-ignore nyo eh. Hindi naman natin ini-ignore, matutulog ka pa rin ng malungkot, ng may galit, which is hindi siya dapat, pero, or kung galit, grabe naman yung galit, malungkot or frustrated, pero you wake up na talagang mapag-isip ka pa ng anong sasabihin mo tama, o ano ba dapat sasabihin ko, bakit ba yung ganito, may isip mo eh, kasi pag kalmado ka na, yun yung problema, nag-aaway. May sasabi naman masasamang words, hindi naman nila gusto talaga sabihin, pero at that time, gusto mo lang manalo sa argument. Yun naman talaga yung gusto ng lahat. Tuwing nag-aaway, gusto mo talagang manalo. So you do something or you say something na talagang para manalo ka to make the other person shut up. Talagang, but you don't mean it. Nagka-cut off na. Kita mo naman, inagaw ko yung stage sa'yo dun. Nagsasalita ka, hindi kita pinatapos, and ako din nagsalita. Kita ko sa mukha mo, your face says it all. Ngayon ko lang talaga siya, ngayon ko lang naalala yung mukha mo dun, parang, I'm sorry. Okay lang, sanay naman ako. Naiinis lang ako, pero sanay na ako. Nawawala ka dun sa train of thoughts mo dun, no? Pinutol, buisit. Sorry, Pao. Sorry, Pao. Anyway, yun lang, pinag-usapan natin dyan is yung tungkol sa partners sa pagpapakasal or whatever. Diba yan? Parang yung common problems and how to deal with it or something relationship related.
Na, which is very good naman. And I feel like both of us are ready naman talaga na to settle down and do it kasi, ina nga, hindi naman tayo ganun. Alam ko naman, me personally, I don't do that na to say something bad just to win an argument. Tutulog ko na lang. Usap na lang tayo pag kalmado ka na. I still hold that into like parang yan pa rin yung ginagawa ko until now. Na basta mag-uusap. Oo naman. Pag-usapan nyo after. Hindi yung tipong wala na nangyari. Oh, bagong buhay. Magandang buhay. I mean, naranasan mo naman yun. Oh. Naranasan ko naman talaga din. Na yung ganun ba? Ay, sorry. Ano ba ibig sabihin? Oo, yun nga, yung ganun. Yung magkaaway tapos bilang wala na magkakalimutan na lang. Tapos, really? We're not gonna address that anymore? Okay, hindi na lang natin pag-uusapan. Masaya na tayo ngayon eh. Sisirain ko pa ba itong moment at parang ganun na lang yung nasa isip mo eh, which is really bad. Kasi without people knowing, hindi na-resolve, you're just bottling it up, putting it on the bottom of the bottle. After a while, that bottle's gonna be full. And you'll be like, saan naman ang galing to? Oh, man, all those unresolved issues, doon yan galing. Yeah. Anyway, ako na ba? Ikaw na. Ay, sorry, nakalimutan ko na. So, yeah, we're going on to our next video here. Next snippet number, is it 5? 5 now? Okay. Damn. Talagang mainit-init. Grabe naman yung pinagdadaanan mo. Anonymous Beshi talaga. Grabe naman yung mga chika. Hindi ko alam kung naiisip mo na lang to o nangyayari talaga to sa'yo. Huwag naman sana nangyayari to sa'yo. Pero last week ka pa. Mga katanungan mo talaga maiinit. So, ito yung si Anonymous Beshi. Ito na yung segment natin na Silong. Ito yun, di ba? Yung unang segment natin ng Silong, 5th episode. So, yun. Nagbubunot kami ng mga questions na si Anonymous Beshi. Andiyan pa rin siya. Lagi pa rin siya nakikinig. Kasama siya dun sa 5 na nakikinig. And yung partner niya for sure. So, yun. Tinakala namin dito yung kwento na Anonymous Beshi na nakakagulantang naman talaga. And sana ngayon, okay na siya. Mukha namang masaya sila at maligaya. Ngayon, nakikita naman natin doon. And mukhang wala pa naman siyang sinesend na drama-rama questions. So, wala. Or stories. So, I think okay naman siya. Mukhang okay na yung relationship nila. So, that's good. We're happy for you guys. Bottom of our heart. Thank you for supporting us. Ay, pang matanda na nga pala yan. Ganito na yung bago. Ganito na. Ayun, kailangan sasabay tayo sa mga Gen Zs. Kasi yung panahon natin ganyan eh. Ganyan eh. Hindi, ganito yun dati. Oh, less than 3. Paano yun? Less than 3. Hindi nila alam yun. Tapos, ganito yung mas luma pa sa atin. Ganito yan. Don't break my heart. My icky breaky heart. Tapos, nung medyo may edad-edad na tayo, ganito na yung uso, finger heart, mga K-popers. So ngayon, ganyan na sila. Yan, mga Gen Z and Gen Alpha, ganyan na mag-heart. Luma na yung sa amin. Anyway. Ayan. So, mukha okay naman ang relasyon recently ni Anonymous Beshi. So, we're happy for you. Tuloy na. Keep it up. Anyway, next episode tayo. Ito, regular episode na ulit tayo din ng Seal. Papunta pala kayo, pabalik na kami. Ngayon, yun nasa isip natin na tayo naman yung pabalik, sila yung papunta. So, it's very funny. Adulting really makes you realize things na yung sinasabi ng parents mo before. Totoo talaga na siya. Parang,
ano ba yan? Parang siramplaka naman to sila. Paulit-ulit naman yung sinasabi. Pero you'll be surprised na darating ka na lang one day, darating ka na sa punto ng buhay mo na bigla ka na lang magigising na. They're right. They're right. Facial expressions on point. Yeah, right. Di naman ako mali. Tama naman. And kita nyo naman sa episode na to is talagang pinag-usapan namin ang paano kami as parents sa aming mga Junakis. So, itong episode na to is pwedeng gamitin sa aming pang-blackmail balang araw. Pag hindi namin sila pinayagan, papakita lang nila tong video na to. And ano sabi mo dito? Sabi mo dito, ha? Sabi mo dito? Okay, sige na, ito na yung pera. Malis ka na. Tsaka, yan na, pinag-usapan din natin. And I don't think we've changed na kung how we handle things. Ngayon, parang wala pa naman. Wala pang change, so we're keeping it that way. For so now. For now. Talaga. Baka mamaya may magbago pa in the future. Well, yeah, we'll see. Pero So alam mo, it goes. ito kasing mga consequences natin or rules natin as parents ay depende pa rin sa magiging attitude ng child. Diba? Kasi yung mga pagiging consentidor natin and pagiging lenient natin, it won't apply kung they're not a good kid. True. So, Kung pinapabayaan mo yung studies mo, then yun talaga yung una. Studies, or if you want to learn something, do business, pero you have to study first para alam mo. Pero yan yung biggest thing. If you're passing everything, talagang wala kang problema, then why won't we say no? Kung pumapasa ka nga na nagpa-party ka pa what more kung pag pinabawalan ka namin, ba magkalungkutan ka lang, hindi lalo masira yung studies mo, diba? true. So, yeah, until now, yan pa rin talaga yung ano namin. Stand namin dyan. Talagang. Yeah. Yan lang. Ako na pala. Ako ulit. Kalimutan ko na. So, yeah, the next one, I think it's a part 2. Part 2 na pa yung parent stuff. And we'll play it. Hindi yan parang mainit na kanin kapag sinubo mo, pwede mong iluwa. Kasi hindi mo na yan maibabalik. Damn! They're right. Ayan, tas binalik no? Atay, gusto niyo yan, di ba? Proud ako dun sa paggamit ko ng kasabihan Tapos biglang, puta, binalik sa sinapupunan. Binalik. Di parang palainit na kanin pala yun. Masakit yun. Pag binalik mo, parang mainit na kanin, nilagay mo dun. Parang nagsubo ka talaga ng mainit na kanin. Sa ibang bibig mo lang sinubo. Grabe yun. Hello, nabunot yung headset ko. Pero okay na siya ngayon. So, yan. Totoo pa rin. Ganun pa rin yung stand namin doon. Talagang panindigan mo kung ano yung pinasok mo dyan at naglabas ng sanggol, talagang panindigan mo yan. So, parang kami. Natatawa lang ako doon kasi pinilit mong ibalik. Mas nakakatawa yung proud siya doon sa sa kasabihan niya. Damn. Ako lang natuwa doon sa kasabihan na binitawan ko. Damn. Sobrang ligaya ko doon. Ako lang pala yung maligaya, buisit. Anyway, episode 6 tayo. Malamang yung nasa isip nila, paano ba pinapalaki Wala akong paalam sa kanila. bata? Ano may mga gano'n? Sa akin lang. Wala akong paalam sa kanila. Isipin yan. Yung anak nyo naman malungkot. Isipin nyo yan.
edi okay, wala kaming kwentang magulang. Masaya naman yung pamilya namin. Alam mo yun? Tatlong snippets pala yung nilabas ko din. Masaya naman yung pamilya namin. Inggit lang sila. Lungkot yung anak nyo. Tapos yung pilit na tawa. Hindi ko na magawa eh. Lungkot naman yung anak nyo. Wala akong paalam sa inyo. Hanggang ngayon, yan pa rin. Nagawa nyo na yun. Tapos na kayo sa panahon na pinalaki nyo anak nyo, hindi ko kayo pinakailaman. So, talaga. Pero kung may mali kami, klaro na mali namin. Talagang ipaintindi nyo sa amin kung ba't kami nagkamali and we'll reconsider. Yun naman din sinabi namin yan doon, for sure. Hindi pa rin siya nagbabago. Ganun pa rin talaga siya. No eh. Alright. So we'll go on to the next one. Ito na yung episode 7. Ito na episode 6. I-honor muna natin yung mga kababayan natin na talagang patuloy na nag-excel sa ibang bansa at talagang pinapatunayan na talagang ibang klase ang mga Pilipino. Talagang Pinoy pride talaga ang aming segment for today. Ibang klase talaga yung sipin milk tea. Tok. Grabe mga rap. Grabe mga rap game. Talaga ng mga Carlos Agassi at mga Rosmar. Talaga. Pero yun nga, speaking of rap games and rap schemes, una natin sa listahan, si Easy Mill. Ito yung buwanang wika episode. Ang ginawa natin. Milk tea. Carlos Agassi, let's go. Anong tawag dito? Very proud pa rin talaga sa mga kababayan natin na talaga namang pinapatunayan. We're putting the Philippines on the map para dun sa mga taong hindi nakakilala kung I don't think mayroon pang ibang tao na hindi nakakilala ng Philippines kasi sobrang na tayo sa global scene. Ang dami ba namang OFW? Kung saan sa bansa. Bawat bansa, for sure. At least merong isa siguro na Filipino per country. Aside dun sa mga third world country din. Pero I think meron din. Kahit saan, Filipino, nurses, sundalo, domestic helpers, lahat, ang dami. Caregivers, at iba pa. Napaka-talented ng mga Pilipino. Pagkanta, pagsayaw, Easy Mill, talagang biggest boom sa Pinoy rap scene yun. Grabe yun. Lahat nangangarap lang na ma-meet si Eminem or makapapapicture kay Eminem. Siya, pinost ni Eminem sa Instagram. Sinay ni Eminem sa kanyang record label kasama si Dr. Dre. How good can you be para i-recognize ka ng talagang rap god? So, Master rapper Kiko siya. meron din tayo episode dun, di ba? Yeah, next tayo, episode 8. Ay, actually, ulit? Silong ulit. Sila yung demonyo. Di nila alam. Kala nila si God pa rin yung pinipraise nila. Demonyo na pala yan sila. Grabe yan. Ewan ko. Fired up ako. I'm fired up talaga. Nakaka-bad trip. Try nga natin yan, love. Gawin nga natin yung episode sa susunod yan. Ano, sisigaw-sigaw na Religion. Oh, okay. Stuff. I can do that. Kasi alam ko marami kang pinaglalaban sa ano eh. Next time. Alin, yung sisigaw-sigaw ako? Sumisigaw na ako. Hindi pa natin nagawa religion, ah. Hindi pa. Medyo controversial na naman yun eh. So, medyo mabigat-bigat yun. So, pero totoo naman yan. Yan yung mga silong yan eh. Kasi yun yung mga kamag-anak yata ni Anonymous Beshies. I can remember it correctly na panayang simba tapos panayang pang-hate ng kapwa.
So, kaya natin nabanggit yung religion as if I remember it correctly. I'm fired up. Until now, Yun every talaga time yung, na... yung key takeaway sa episode na yun. Isigaw-sigaw lang ako. Anyway. We're on to the next one. Ano tong sunod? Episode yan. Episode. Oh, Steal the Show. Steal the show. Still the show I long to. Ay, iba pala yun. Still the one I love to. Wala na, mabubuisit na yung mga nanonood. The closer I get to touching you. Yung nasa isip ko, it's closing. It's closing time. Closer kasi. Tignan mo naman yung image niya kasi parang kahit sa music industry, kahit sa acting. I know, I never na know you can dance like this. Ay, Shakira pala yun. Mali Ano pa pala? buto. Ano pala? Whenever. Sino yun? Shakira din ba yun? Shakira din yun eh. Fuck. Ano bang kanta ni Jennifer Lopez? Wait lang. Dance another way, on the floor. Song. Let's get loud. O nga, yun pala yung mga kanya. Yun na nga. Tsaka sabihin The ko na. Greatest Showman. This is the greatest show. Ayaw mo nga nun eh. Zendaya. Ayun, ano. Okay Okay naman, nagustuhan ko naman siya eh. Nagustuhan ko siya. Everything you'll ever need. Marami pa dito ano. This is who I wanna be. Ay, gusto mo ng ano, musical? Gusto, Mm. may magsasuggest ako ng musical na papanoorin natin. There's 104 days of summer vacation. Naririnig ko siya. Pero And hindi na then- sa para panoorin para sa akin. Mail time. Iba na yung mga kanta ngayon pati. Ang corny. We just got a letter. You just gotta let it. Paano? Wonder who it's from. Anyway. Boop, 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 boop. Anyway. Kasi nag-concept lang ako. Hindi ko na maalala yung ano. Kaya nga, compile ko yung mga kinanta ko. Kaya nga, hindi ko maalala. Ano yung pinag-uusapan natin? Nabanggit si Jennifer Lopez. Hindi ko na siya maalala. Ano ba yun? Hindi, ano lang, mga movies, recommendation. Okay. Kasi nahilig nga tayo dyan. Alam mo kasi ng musical eh. Ako mahilig ako sa musical. Kasi pangit ang boses ko. Tapos nakita ko dun ngayon. Mali pa yung lyrics ko dun. Still the one. Hindi. Ano yung sabi mo sa Still the Yung si Shakira yun. Ay, hindi. Isa pa. Yung kay Shakira. Oh. Anong sabi mo? Hindi, yung sa Greatest Showman. Ano? And everyone. Ano yan? Basta who, imbes na where. And who I wanna be. Who, ano yan? There's just who I wanna be or something like that. Tama ba yun? Hindi ko nga alam kung tama yun o mali. Pero parang mali yun. That's who I wanna be. Anyway. Tayo naman, napaka-talented ka sa pagkanta. Nabuwisit talaga yung mga tao. We just got... Blues can do, we can do. Kahapon nanonood si Arwen ng Handyman. Naalala ko lang yung kanta nila. Handyman. Wala na yan. Bago na yan si Handy Manny. Nauna si Bob the Builder. Tapos naisip ko lang medyo parang semi-racist yun, di ba? Yung kinuwento ko sa semi-racist yung Disney. Gumawa sila ng Mexican na carpenter. Stereotype nila si Handy Manny. Anyway, nakakatawa lang. Pero